talinghaga tungkol sa kasalan. Mateo 22:1 hanggang 46. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, "Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Isinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga lingkod at kanyang ipinagbilin ang ganito, 'Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na nakahanda na ang mga pagkain. Kinatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya, at handa na rin ang lahat. Halika kayo.' Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip, pumunta sila sa kani-kanilang lakad. May nagpunta sa kanyang bukid at mayroon namang nag-asikaso ng kanyang negosyo. Sinunggadaban naman ng iba ang mga lingkod, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari, kaya't pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lungsod. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang mga lingkod, "Nakahanda na ang mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo." Pumunta nga sa mga lansangan ng mga lingkod at isinama nila ang lahat ng kanilang matagpuan. Masasama't mabubuti at napuno ang mga bulwagan ng panahauhing pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. Nakita niya ang isang tao na hindi nakadamit pangkasalan. Tinanong niya ito, "Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi ka nakasuot ng damit pangkasalan?" Hindi nakasagot ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, "Talian ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman ng labas. Do'y mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin." Pagkatapos ito'y sinabi ni Jesus, "Marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang pinili." Ang pagbabayad ng buwis. Umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung papaano nila mahuhuli si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila kay Jesus ang ilan sa kanilang mga alagad, kasama ng ilang mga taga-sunod ni Herodes. Sinabi ng mga sugo, "Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at tinuturo ninyo ang buong katotohanan at ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong itinatangi sapagkat patas ang pagtingin ninyo sa mga tao. Ano po ang palagay ninyo? Naayon ba sa kautusan na magbayad ng buwis sa emperador o hindi?" Alam ni Jesus ang kanilang masamang layunin, kaya't sinabi niya, "Kayong mga mapagkunwari, bakit binibitag ninyo ako? Ipakita ninyo sa akin ang isang salaping pambayad sa buwis." At ipinangakita nga nila ito ng isang salaping pilak. "Kaninong larawan ang pangalan na nakaukit diyan?" tanong ni Jesus. "Sa emperador po," tugon nila. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa kanya, at sa Diyos ang para sa Diyos."
Namangha sila nang marinig ito at sila'y umalis. Tungkol sa muling pagkabuhay. Nang araw din na iyon, may lumapit kay Jesus na ilang Saduceo. Ang mga ito ay hindi naniniwalang muling mabubuhay ang mga patay. Sinabi nila, "Guro, itinuturo po ni Moises na kung mamatay na walang anak ang isang lalaki, ang kanyang kapatid ay dapat pakasal sa nabiyuda upang magkaanak sila para sa namatay. Noon po'y may 7 magkakapatid na lalaki rito sa amin. Nag-asawa ang panganay at namatay siyang walang anak. Kaya't ang kanyang asawa ay pinakasalan ng kanyang kapatid. Gayon po ang nangyari sa pangalawa, sa pangatlo hanggang sa pampito. Pagkamatay nilang lahat, namatay din ang babae. Ngunit sino po sa 7 ang magiging asawa niya sa muling pagkabuhay? Yamang siya'y napangasawa nilang lahat." Sumagot si Jesus, "Maling-mali kayo. Palibhas ay hindi ninyo naunawaan ang mga kautusan at ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sa muling pagkabuhay, ang mga tao hindi na mag-aasawa at sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay ng mga patay, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan ang sinasabi sa inyo ng Diyos? Sabi niya, 'Ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob.' Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay." Nang marinig ito ng mga tao, namangha sila sa kanyang katuruan. Ang pinakamahalagang utos. Nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. Isa sa kanila na dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. "Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." Sa 2 utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Ang tanong tungkol sa anak ni David. Tinanong naman ni Jesus ang mga Parisehong nagkakatipon doon, "Ano ang pagkakakilala ninyo tungkol sa Kristo? Kanino siyang anak?" "Kay David po," tugon nila. Sabi ni Jesus, "Kung gayon, bakit siya tinatawag ni David na Panginoon? Noong pinapatnubayan siya ng Espiritu, ganito ang kanyang sinabi. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo." Ngayon, kung si David ay tumatawag sa kanya ng Panginoon, paanong masasabing anak ni David ang Kristo? Isa man sa kanila ay wala nang nakasagot, at mula nooy wala nang mga has na magtanong sa kaniya. The parable of the wedding banquet. Matthew 22:1-46.
Jesus spoke to them in parables, saying, "The kingdom of heaven is like a king who prepared a wedding banquet for his son. He sent his servant to those who had been invited to the banquet to tell them to come, but they refused to come. Then he sent some more servants and said, 'Tell those who have been invited that I have prepared my dinner. My oxen and fattened cattle have been butchered, and everything is ready. Come to the wedding banquet.' But they paid no attention and went off, one to his field, another to his business. The rest seized his servants, mistreated them, and killed them. The king was enraged. He sent his army and destroyed those murderers and burned the city." Then he said to his servants, "The wedding banquet is ready, but those who I invited did not deserve to come. So go to the street corners and invite to the banquet anyone you find." So the servant went out into the streets and gathered all the people they could find, the bad as well as good, and the wedding hall was filled with guests. Then, when the king came to see the guests, he noticed a man who was not wearing wedding clothes. He asked, "How did you get in here without wedding clothes, friend?" The man was speechless. Then the king told the servants and the attendants, "Tie him, and with his hand and foot, and throw him outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. For many are invited, but few are chosen." Paying the imperial tax to the Caesar. Then the Pharisees went out and laid plans to trap him in his words. They sent their disciples to him along with the Herodians. "Teacher," they said, "we know that you are a man of integrity and that you teach the way God in accordance with truth. You aren't swayed by others, because you pay no attention to those who they are. Tell us then, what is in your opinion? Is it right to pay the imperial tax to Caesar or not?" But Jesus, knowing their evil intent, said, "You hypocrites, why are you trying to trap me? Show me the coin used for paying the tax." They brought him a denarius, and he asked them, "Whose image is this? And whose inscription?" "Caesar's," they replied. Then he said to them, "So give back to Caesar what is Caesar's, and to God what is God." When they heard this, they were amazed, so they left him and went away. Marriage at the resurrection. That same day, the Sadducees, who say there is no resurrection, came to him with a question. "Teacher," they said, "Moses told us that if a man dies without having children, his brother must marry the widow and raise up offspring for him. Now, there were 7 brothers among us. The first one married and died, and since he had no children, he left his wife to his brother. The same thing happened to the second and the third, right on down to the 7th. Finally, the woman died. Now then,
at the resurrection, whose wife will she be of the seven, since all of them were married to her? Jesus replied, You are in error because you do not know the scriptures of the power of God. At the resurrection, people will neither marry nor be given in a marriage. They will be like angels in heaven. But about the resurrection of the dead, have you not read what God said to you? I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. He is not the God of dead, but of the living. When the crowds heard this, they were astonished at his teaching. The greatest commandment. Hearing that Jesus had silenced the Sadducees, the Pharisees got together. One of them, an expert in the law, tested him with this question. Teacher, which is the greatest commandment in the law? Jesus replied, Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as you love yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them, What do you think about the Messiah? Whose son is he? The son of David, they replied. He said to them, How is it then that David, speaking by the Spirit, calls him Lord? For he says, The Lord said to my Lord, Sit at my right hand until I put your enemies under your feet. If then David calls him Lord, how can he be his son? No one could say a word in reply, and from that day, no one dared to ask him any more questions.